Okay. Let's go, let's go. Dance ulit. Dance, grapevine. And salute. Oh, ha? Di ba't nadidinig na rin tinig ng mga nangangaral? Little Di kasi ang lalaki nila sa likod natin. Ayabak para sa ating mga kapatid na Kapampangan. Mga kabalit. Higanteng saya. Literally, ang dala natin ngayong Miyerkules dahil yan sa mga bisita natin na higantes. Ayun, nasa likod. Hello! Oh yes, Mommy Chicky! Just in time para sa pagdiriwang ng sikat na pista ng Angono sa Rizal na Higantes Festival. Hello po sa mga taga-Angono! Yes! Kaya naman heto't may mga makukulay at mga naglalakihan tayong mga higantes sa studio. Yes, ayan. Kita-kita nakakaaliw, no, Mama Dims. Pero ito, para sa iba pa nating mga kapatid, ay sa ilang tala, sinasabing around 1800s pa ito sinimulan sa Angono. Tama ka dyan, Maui. Teorya na yan. Actually, form of mockery yan sa mga, sa mga higantes katulad ko. Problema ba sa punch? Masikip yata, masikip. Sa mga landlord din nila, no? Pero kaya naman, ito. Kaya nakaganito sila. Yung mga giant puppet na ito. Kamewa! May pa-curtsy pa minsan. Parang ganito. Ayan. Parang ganun, diba? Oo, common sight na yan sa amin doon sa Rizal. Pero di ba, very interesting lalo sa mga bisita, yung mga ngayon lang nila nakakakita, talagang nakakasindak. At para ibida sa atin ang kanilang pista, makakausap natin ang mga proud artists ng Angono na sina Michael at Gemma Blanco. Michael and Gemma! Good morning! Mga kaprobinsya. Okay, para sa ating mga kapatid na nanonood, ano ba talaga po yung pinagsimulan ng Higantes Festival? Ang Higantes Festival po, nagsimula po yan nung after ng Japanese War. Kasi dati, napakalungkot po ng walang kapistahan na celebrate. So, doon sa kauna-unang kapistahan, nag-invite sila ng ano yung maiko-contribute ng mga tao para maging masaya ang kapistahan. Talagang mo nakakatuwa nakakamangha. At talagang mas matutuwa. Talagang masaya sila kahit nakasimangot. Bakit nga ba nakasimangot? Ito po isa ito nakasimangot niya kasi inano ko siya na ganyan na karakter niya. Yeah, may ibang karakter siya. Yung katawan niya, nakaporma doon sa itsura niya. Kaya siya medyo nakasimangot na ganyan. Ay, si Lola pala ito. Tinan mo, may pusod Iba po doon sa typical na ganitong higante na almost pare-pareho yung katawan ng malalaki. May kanya-kanya silang mood, Sir, paano naman po kayo napasok sa paggawa ng mga ganitong higantes? Kasi nung bata pa po kami, nakikita na namin yan eh. So habang lumalaki kami, nagiging bihasa rin kami sa paggawa ng mga paintings. Kahit po yung mga paper mache, pinapractice din namin yon. So habang tumatagal, pinapractice namin. Then yung kalaman namin, sinashare namin sa mga kabataan. Ang ganda! So patuloy po ngayon ang nagiging tradisyon. Simula sa ninuno namin, pupunta sa mga kabataan, hanggang sa susunod na henerasyon. Sir, totoo ba ito ay nakaporma daw po kay Sir Joey? Joey De Leon. Ginawa ito ni... Oo nga, Adonis Carrado. Good morning. Adonis Carrado ang gumawa, siya po pero si gumawa. Sir Joey yan. Si Sir Joey po. Joey De Leon. Oh Joey my De God! Leon. I see the resemblance. Yes, sa ano pa lang mata tsaka ilong. Oo, sa isa lang Diba? Mabibigat po ba yung ganyan pag dinadala? Magaan po naman. Tito Soto? May Ito, Tito Soto. si Tito Sento. Oo nga, oh my God. Hindi. Ito parang Miss Taffy ang dating, Sir Michael. Parang mas Yung isa, Ay, hindi yan. Ito po. Ito si Tito Sento. Ayan. Okay. Yan, si Tito Thank you Sen. po mga kuya. Baka tayo ay talaga mapapalo.
Hindi, iwanan ko. Gusto nyo yan, ha? Oh, ikaw din, nakapunta ka ng Rizal. I'm sure nagsushooting ka Alam mo, doon. gustong-gusto ko sa Rizal kasi napaka-husay sa sine. Ay, yan ang sasabihin ko. Talaga, lahat ka. Pati Number sa one, paglilok, diba? Lilok, pati sa painting, pati sa... Lahat yan kasi I know, dahil dinadala ko ang mga anak ko sa Rizal palagi. Dahil meron mga lessons din, diba? Sa mga Yan. painting. May mga workshops. Workshop. So, I love it. Na, Pinagpala ang mga Rizaleño Talaga ka. Sabihin natin, Ito, hindi lang po. ilan ang national artist galing Rizal? Dalawa. Sino ito? Sino Sa ito? music. Okay, sa music? Sa music po, si Maestro Lucio San Pedro. Yes. At saka sa visual arts, si Maestro Botong Francisco. Botong. Oh my God. Okay, game. So lahat po yan, may mga higante rin sa amin. Patunayan po, bali ngayon, celebration, bisperas ng kapistahan po ngayon. Ay, happy fiesta So lahat po. ng Happy fiesta. lahat ng mga higante pinarada po ngayon kasi nagdaan tayo sa pandemic. Ito yung time na ano po talaga. Ito, binuhay ang mga higantes. Ibinuhos lahat ng higante. Sir, anong material ang gamit dito? Katulad niyan, sa face, kasi napaka-intricate niyan. Anong material ang Opo. gamit? Kasi Mami Gemma naman mag-explain na ikaw naman eh. Ay, Ako nahihiya ka eh. Hello, Mami. Nung araw po nung araw po ang materials niyan paper mache. Paper mache. Paper Pero Ito, nag-evolve. ipapatry natin kay Ngayon. Joss. Susuot Pero- ni Joss. Kaya ba? Ayan, Kaya ba? ito ba? Ito ba? Ito ba? susuot Pwede? niya? Hindi, ito mismo. Ayun, asan na? Okay, so, Talaga? alin? Ayaw mo Ito ba yan. muna? Si Tito Ito. Sen, Ito. mas magaan Kuya, po to. Mas magaan. ito ba si Tito Kaya, Sen? hindi, kaya ko yan, sir. Kaya ko yan. Ito na lang. Pwede pang silipin ko anong nasa ilalim Si Tito ng Sen palda. ang magaang. Okay. Ah, ito daw. Okay, ito. Kuya, okay lang? Paano? O sige, Joss, Kaya mo yan, Joss, Justin. Okay, sige, paano to? Pakita mo kung sino ka. Ito. natin. Pero gusto ko yung nagsasayaw. Malamang. Okay. Ay, ang saya. Ito parang siyang Titan from Attack on Titan eh. Oo, lahat-lahat. Nagila. Sige, go, Joss. Just go. Okay, paano ba to? Yan. Okay na Ganda ba? lang. Opo. Okay ka ba dyan, Joss? Naman! Oh my God! Ito. Ang saya! The best. Feeling kailangan sumasayaw. Gusto ko rin magiging. Okay, game. Asan? Ayun ba kinanda? Magkita pa ako ng I am one with the giant. Pero mabigat. Ako na ang Ano ba mabigat? Describe mo sa ating mga Ah, ito. manonood. What it's like. Four workout po siya. Mabigat. Kailangan balanse. Saan ka Four nakahawak? workout siya. Saan mo hinahawakan, Justin? Dito, sa may balikat. sa- Sa may balikat. May hawakan dyan. At may foam din naman. Gano'ng So, hindi kabigat masakit. ito? Usually. Hindi ko pa kinikilo pero kaya ng tao. Oo, kaya naman ng tao. Sige, Kasi depende po dun sa materials na ginamit dati kasi paper mache. Then Yung pinaka-frame po niya, ano, kawayan? aluminum na po. Dati kawayan, may gumamit na ratan, pero ito po aluminum. Aluminum na Yan po magaan. naman ginagamit ni Toti Argana. Ayan Ang na, higante ayan na, niya ayan nasa na, ayan mayigit na. 200. Ganun Parang karami. tutumba. Parang kang tutumba. Ang saya. So ito po, yari naman to sa styro, yung pinakamukha niya. Pero itong dalawang ito, fiberglass. Fiberglass. Ay, Ma'am pag Gemma. babae kaya dyan, sir? Pag mga katulad namin na babae, kaya namin. Binubuhat ko na anak ko eh. Sabi ko nga kung babae. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng higantes Babae na din, nakaganyang sapatos. Very modern. Tagaan. Oo. So, ito yung tanong ko kay Ma'am Gemma. Kung babae yung higante, pwedeng babae din yung nasa loob. Kung medyo malakas. Kung medyo Okay, malakas. daw malakas. Kasi malayo. Okay na. Gano'ng kalayo ba ang Plus, ano, linalayo diyan ka na? ang linalakad ninyo sa parada? Mga gano'ng Ibon town. Nakalimutan na si metro yun? Malayo po kasi may route talaga. Mga 10 kilometers. Almost 2 hours. 2 hours na naglalakad ng ganyan. Kaya mo? Ganun ang mga parada sa Angono. Tapos walang aircon. Mahirap, walang aircon yan, di ba? Pero alam mo, para sa Aling tapat. fiesta, I'm sure masayang-masaya sila. to Bali, do may this. pumapalit. May pumapalit. May nagpapalitan. May maganda yan. Now we know. Maraming salamat ha. Thank you. Mr. Michael at Ma'am Gemma Blanco. Napatuwa ninyo ang aming mga manonood. At si Justin na isang ganap na Salamat po. paradista na nila. Kasi sa higante rin, hindi po mabubuo yan pagka walang gumagawa ng design ng mga damit, saka mga Ay, opo. palamuti. Yun po yung mga ginagawa natin, Gemma. Okay.
Thank you. teamwork. Maraming salamat. Dahil Teamwork sila, talaga. opo, natuwa sila lahat. Uy, maraming salamat din sa ating mga dancer, ha? Thank Ayan na. you po. Buhayin na naman ang mga diwa ninyo ngayong umaga. Mga kapatid, tara na sa libungan ng araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Chiki Roa Puno. Tulad naman po ng ating mga bisita ngayong umaga, gawing higante ang ating saya. Share and spread happiness, mga kapatid. Mamahagi rin po tayo ng extra dose of inspiration and motivation. Ako po, si Dimple Sermana. Diba? Simulan na ang gawin, Yes. mga kailangan gawin with a grateful heart, mga kapatid. At samahan niyo, of course, ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po, si Maui David. Kaya naman po ang masayang pagbati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola! Good morning, kapatid! At ito naman ang iba pa namin hinanda para sa ating agahan. Usapang height naman. Nako, Grabe naman po. Aalamin natin mula sa ating resident morning lawyer, Attorney Buko. Height requirements sa trabaho, legal ba ito? Attorney. Eto, wala namang po pinipiling oras at panahon, hindi makahinga, natataranta, hindi mapakali. Minsan naninigas pa ang katawan. Paano po ba makakaiwas at makakatugon sa panic attacks? Ipapaliwanag naman po yan sa atin sa Sabi ni Doc. Ito, mabisa rin. Magpakalma naman. Pampakalma siya. Diba? Okay, mabuti nga. Sa kalusugan at nakaka-relax pa. Mamaya susubukan natin mag-yoga. Kasama ang Tish Yoga. At sa atin namang loading sikat, makakwentuhan natin ang actress, film advocate at pira-pirasong paraiso star ni si Liza Dino. Ang kanyang journey to film production, i-share niya sa atin live. Sa mga maaksyong balita naman sa frontline sa umaga, mga tsuper na nagtitigil pasada kontra jeepney modernization, inaasahang madaragdagan pa ngayong araw. Balita naman sa probinsya, halos 15,000 pamilya sa Eastern Visayas apektado ng malawakang pagbaha bunsod ng sama ng panahon. At sa showbiz, Jackie Chan at Ralph Macchio muling magsasama sa bagong Karate Kid movie. Uy, exciting! Para naman po sa mas higanting pampabuenas, ilabas na ang mga naglalakihan nating ngiti. Para manalo sa ating kagumoga ako, selfie contest. Ang mechanics po, simple-simple. Manood lamang po dito sa Good Morning Kapatid. So, Melfi ng bongga while watching our show. At saka, i-PM po or i-private message ang inyong mga larawan sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Ang kabog na selfie, wagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman kagumoga, go and selfie na! Yes! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mas maraming jeep bumabiyahe na sa huling araw ng transport strike ng grupong Piston. Habang ang grupong Manibela, magsisimula pa lang ang tigil pasada. DepEd maglulunsad ng bagong programa para sa pagbabasa ng mga estudyante sa susunod na taon. Sa mga kapatid nating balak maghanda ngayong holiday season, presyo ng Noche Buena items tumaas na. Mahigit 14,000 pamilya apektado ng matinding pag-ulan at pagbaha sa Kabisayaan. Laban ng Azkals at Indonesia sa World Cup Asian Cup qualifiers na uwi sa tabla. At magkaibigan na sina Maricel Soriano at Roderick Paulate reunited sa big screen para sa pelikulang In His Mother's Eyes.
Nagmarcha ang mga tsuper sa Maynila para ipakita ang pagtututol nila sa PUV Modernization Program. Ayon kasi sa mga tsuper, baka mawalan sila ng trabaho kapag natuloy ang phase out. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Justine, gano'ng karami ba mga tsuper ang kasama sa mga kilos protesta? Chiki at Maui sa ngayon ay nakahanda na yung Manila Police District para sa pagdating ng mga grupo ng tsuper at militanteng grupo dito sa Maynila. Ito ay para iprotesta ang PUV Modernization Program, pati na rin yung consolidation ng mga franchise. Mula Welcome Rotonda, nagmarcha ang mga jeepney driver at mga militanteng grupo papunta sa Menjola. Kasabay nito ang huling araw ng tigil pasada ng grupong Piston at unang araw naman ng transport strike ng Manibela. Nangangamba kasi ang mga driver na baka mawalan sila ng trabaho kung itutuloy ang December 31 deadline para sa franchise consolidation o yung pagsasama-sama ng individual na prangkisa para bumuo ng kooperasyon o korporasyon at kooperatiba. Bagaman may mga tsuper na sumali sa rally at transport strike, mas marami pa rin ngayong araw ang mga jeepney driver na piniling mamasada. Paliwanag nila na iintindihan nila ang saloobin ng kanilang mga kapwa driver. Kung sila lang ang anilay masusunod, gusto nilang makilahok sa pagkilos. Pero may pamilya anila sila na kailangang suportahan, kaya prioridad ang kumita ng pera. Chiki at Maui, sa pag-iikot natin kaninang umaga dito sa Maynila, hindi naman ganon masyado ramdam yung transport strike dito sa lungsod. Napansin natin na marami ang mga jeepney drivers o mga jeep units ang namamasada pa rin at wala namang mga stranded na pasahero. Pero pagtitiyak ng Manila LGU, nakahanda ang kanilang mga sasakyan para ipaikot sa buong Maynila dahil ito ang magsisilbing libreng sakay sa mga maapektuhang pasahero. Sa ngayon, Chiki at Maui, papalapit na yung mga militanteng grupo at mga tsupera dito sa Menjola para sa kanilang kilos protesta ngayong umaga. Chiki at Maui. Alright, maraming salamat sa iyo, Justine Punsalang. Nagkasabay nga ang tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Pero di gaanong damayan sa Quezon City sa dami ng mga bumiyahe na jeep. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Kasabay ng huling araw ng transport strike ng Piston ngayong araw. Unang araw naman ng tigil pasada ng grupong Manibela na tatagal hanggang Biyernes. Pero sa kabila ng mga tigil pasada ng dalawang grupo, tuloy ang pamamasada ng mga jeep sa ilang bahagi ng Quezon City. Maging sa terminal ng jeep ng Tandang Sora, normal pa ang sitwasyon. Ayon sa ilang tsuper na nakausap ng News 5 ngayong umaga, hindi na sila nakilahok sa tigil pasada para may masakyan pa rin ang mga commuter. Kawawa naman yung mga yung mga pasahero Kaya hindi muna kami nagtigil. Kung may harangin po kami, pakatitigil po. Si Romy naman, pagkain ng kanyang pamilya naman ang uunahin niya, kaya siya bibiyahe. Pero may panawagan pa rin siya. Kaya nga ito nagbiyahe dahil para sa pamilya nila rin. Kaya nga nananawagan kami sa mga nanunungkulan dyan, sa Senado. Kawawa naman po ang mga driver dito. Hindi naman daw alintana ng pasaherong si Lindon ang tigil pasada. Gayunman, naiintindihan niya naman daw ang hinaing ng mga tsuper ng jeep tungkol sa pinangangambahang jeepney phase out. Sana wag na lang kasi kumbaga ito na yung kumbaga ito na yung kinalakihan ng mga tao. Kumbaga ito na yung pambansang sakayan ng mga Pinoy. Kumbaga improve na lang. Hinihiling ng mga grupo na huwag ituloy ang jeepney phase out sa ilalim ng PUV Modernization Program. Mayroong 150,000 miyembro raw ang Manibela sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahan nilang lalahok ito sa 3 araw na tigil pasada. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Nag-aalok ng 50,000 pisong pabuya ang isang pet owner para sa kanyang alagang aso na nawala matapos niyang dalhin sa grooming shop. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Ito ang nawawalang vision Frisian na asong si Tantan. Maputi at malinis ang kanyang balahibo. Kwento ng may-ari nitong si Vera Abiera, bandang alas 12 ng tanghali nitong linggo nang dalhin nila sa isang grooming shop sa Makati City si Tantan. Sa Facebook post ni Vera, bago ipag-groom, iniwan daw muna sa holding area si Tantan. At dahil lunch break, umalis daw ang mga staff ng grooming shop para mananghalian. Ang problema, wala raw naiwan ni isang staff para magbantay sa mga aso.
Bandang alas 3 na nang tawagan ng grooming shop si Vera para ipaalam na nawawala na ang kanyang aso. Wala rin daw CCTV sa mismong holding area, kaya hindi matukoy kung ninakaw o nakawala si Tantan. Pero para kay Vera, kapabayaan aniya ng grooming shop ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang alaga. Wala pang pahayagang naturang grooming shop kaugnay nito. Sa ngayon, nag-alok na ng 50,000 pesos bilang pabuya si Vera para sa mga makakapagbalik kay Tantan. Maaring makipag-ugnayan kina Vera sa contact details na makikita nyo sa inyong screen. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mukhang mas mabigat sa bulsa ang mga handaan para sa paparading na holiday season. Kahit kasi mahigit isang buwan pa bago ang Pasko, may Noche Buena items nang sumipa ang presyo. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Higit isang buwan bago magpasko, may mga namimili na ng Noche Buena items para di na sumabay sa Christmas rush. Ang kaso, ngayon pa lang, tumaas na ang presyo. Sa price guide ng Department of Trade and Industry, hanggang 25 pesos ang iminahal ng Christmas ham, depende sa klase at bigat. Mas matindi ang iminahal ng queso de bola na hanggang 33 pesos. Sa ibang palaman naman, umaabot sa hanggang 49 pesos ang price hike. Sa mga magluluto rin ng spaghetti at iba pang pasta dishes, kapit din po. Higit 10 pesos ang dagdag sa pasta at spaghetti sauce, habang nasa 6 pesos ang tomato sauce. Sa elbow at salad macaroni, aabot din ang higit 13 pesos. Ang sandwich spread hanggang 20 pesos din ang minahal. Habang sa all-purpose cream at fruit cocktail, pumapatak ng hanggang 6 pesos. Sa mahal ng presyuan ngayon, kumpara nung nakaraang taon, paisa-isa na lang namimili si Imelda ng panghanda sa darating na Pasko. Para makamenos, sa promo pack siya tumatakbo. Usually, tumataas ng 3 pesos, 2 pesos, nararamdaman namin yun. Eto maganda, discount po kami. Malaking bagay yung 15 pesos, may isa-substitute namin. Paliwanag ng DTI, ang price hike ay dulot ng nagmahal na sangkap ng mga produkto at malaking gasto sa pagbiyahe nito. Katunayan, hirap din daw ang mga supermarket, kaya may mga hindi na raw muna nagbenta ng ilang Noche Buena items. Medyo, yun na nga, nagkakarga lang kami kapag assured ang sales. It's impact, di ba? Not only that, we're afraid that, the marketability or the saleability of a product, might lose its attractiveness kapag masyadong mataas ang presyo. Pero sabi naman ng DTI, hindi nila kontrolado ang presyuhan. Hindi kasi ito sakop ng kanilang suggested retail price at manufacturer ang nagdidikta ng presyuhan. The manufacturer will have to take care of dealing with the retailer that is selling their product at higher than their suggested retail price. So, hindi ito kamukha nung sa SRP, where DTI takes action against the retailer by giving a letter of or notice of inquiry. Dagdag pa ng DTI, may mga produktong mas bumaba naman ang presyo ngayong taon at pwede rin pagpilian ng mga consumer. We are able to give the consumers the options, alternatives. Okay? They will see which ones are priced low and which ones are priced high. So we leave it up to the consumer to decide. Epektibo ang Noche Buena items price guide hanggang December 31. Tuloy rin daw negosasyon ng DTI sa manufacturers para wag naman iangat ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Ilulunsad ng Department of Education ang programang Catch Up Fridays sa susunod na taon. Sa ilalim nito, required ang mga paaralan na ilaan ang Biyernes para lang sa pagbabasa ng mga estudyante. Ayon kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte, nakakabahala raw ang pagdami ng mga mag-aaral na hindi marunong at mabagal magbasa. Kaya naman target ng programa na hasain ang reading comprehension at critical thinking ng mga bata. Strategiya raw ito para maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa at makasabay sa international standards. Marami tayong mga slow readers, kaya kailangan silang lahat bigyan ng isang araw na wala silang gagawin kundi mag-practice at matuto magbasa. Posibleng sumabak ulit sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa eleksyon kung ma-impeach ang anak niyang si Vice President Sara Duterte.
Sa isang panayam sa SMNI, sinabi ng dating Pangulo na posibleng kumandidato siya bilang senador o vice-presidente. Sa gitna yan ng umano'y nilulutong impeachment laban sa kanyang anak sa Kamara. Alam mo, pag ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. Papilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin to talk, election na pa, just around the corner, talagang magkababoyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Nauna nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na wala siyang nalalamang paggalaw sa Kamara tungkol sa umano'y planong impeachment sa Vice-Presidente. Ayon naman kay VP Sara, suportado niya ang anumang magiging hakbang ng kanyang ama. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Just like kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Ulat panahon naman, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa dahil sa shear line at hanging amihan. Kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Samar, Leyte, Cebu, Bicol, Mimaropa, Quezon at Zamboanga Peninsula. Mahinang pag-ulan naman ang dala ng amihan sa Cagayan Valley at Aurora. Pulupulong mahinang pag-ulan din ang mararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Gayunman, inaasahang hihina ang amihan sa mga susunod na araw kaya posibleng mabawasan ang mga pag-ulan. Aabot sa 14,000 pamilya ang apektado sa mga pagbaha sa Eastern Visayas dahil pa rin sa walang patid na pag-ulan. Ayon sa NDRRMC, katumbas yan ng higit 57,000 individual. Kabilang sa mga apektadong probinsya ang Biliran, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar at Northern Samar. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity sa Northern Samar dahil sa matinding pagbaha. Halos malubog na ang mga bubong ng ilang bahay sa taas ng baha sa bayan ng Katarman sa nasabing probinsya. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Quezon, ilang araw lang matapos patayin ang kanyang kaibigan. Sa Cebu, patay rin ang isang babae matapos mapag-initan ng nag-amok na suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Patay na matagpuan ng isang lalaki sa damuhan sa Barangay Concepcion, Palasan, Sariaya, Quezon, Lunes ng umaga. May tama ng baril sa ulo ang 26 anyos na si John Carlo Hilado, isang janitor sa mall. Hindi patukoy kung sino ang nasa likod ng krimen. Pero isa sa iniimbestigahan ay kung may kaugnayan ba ang pagpaslain kay Hilado sa pagkamatay ng kaibigan at katrabaho niyang si Alvin Higa. November 11 ang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect si Higa sakay ng motorsiklo sa Barangay Lutukan, Malabag. Wala namang daw record ng anumang kaso o reklamo sa pulisya ang dalawang biktima. Patuloy pa ang investigasyon. Ang nag-unang raso, ang katong nagbakay. Duguan at namimilipit sa sakit ang babaeng ito matapos mabaril sa Lahug, Cebu City. Isinugod pa sa ospital pero namatay rin kalaunan ng biktimang si Maria Caparida na ayon sa kanyang pamilya ay mentally challenged. Sa investigasyon, nakatayo lang si Caparida sa covered court ng biglang barilin ng suspect na si Marvin Caballes. Lumalabas na napagbalingan lang ang biktima. Ang suspect kasi nagwawala habang hinahanap ang bumaril at pumatay sa kanyang anak. Nagkataon namang si Caparida ang nakita niya sa binaril. Naulila ng biktima ang dalawa niyang anak. Nadakip ang suspect. Sa Banawe, Fugao na uwi sa madugong krimen ang inuman ng mga sundalo ng Philippine Army sa loob mismo ng kanilang kampo noong Biyernes. Patay ang patrol-based commander na si Staff Sergeant Andrew Dulnuan at ang dalawang civilian active auxiliary na sila Alphony Maguwe at Sunny Bumadang. Ang suspect ang kanilang kasamang si CAA Jebili Banguyaw. Sa investigasyon, nagkaroon umano ng pagtatalo ng mga sundalo tungkol sa kanilang duty. Nang makabalik sa barracks, dito na inilabas ni Banguyaw ang kanyang baril at pinaulanan ng bala ang mga kasamahan. Pagkatapos mag-amok, nagbaril din sa sarili ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Doble kayod na ang mga rescuer para masagip ang mga manggagawang na-trap sa isang tunnel sa India. Kahapon nakumpirma ng rescue team na buhay pa ang mga na-trap.
November 12 pa nang matrap ang 41 workers. Habang isinasagawa ang paghuhukay, nagpadala muna ng oxygen supply ang mga rescuers sa grupo. Inaasahang malaki ang usad ng operasyon sa mga susunod na araw. Hindi bababa sa 37 ang patay sa stampede sa Brazzaville, Congo. Nangyari ang stampede sa Ornano Stadium, kung saan may ginanap na army recruitment. Bukod sa mga namatay, nasa 100 naman ang sugatan. Palaisipan pa rin ngayon kung paano nagsimula ang stampede, pero iniimbestigahan na ito ng mga otoridad. Nauwi sa tabla ang laban ng Azkals at Indonesia sa World Cup Asian Cup qualifiers sa Maynila. Kagabi, naunang lumamang ang Pilipinas bago nalusutan ng kalaban. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Halos 10,000 football fans ang sumugod sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila para saksihan ang laban ng Philippine Azkals at Indonesia sa unang window ng World Cup Asian Cup qualifiers. Pumasok ang Pilipinas sa laban na nangangailangan ng panalo para mapaigting ang tsansang makapasok sa susunod na round ng qualifiers. Sa unang bahagi ng laro, naka-first blood si Patrick Richel para sa Azkals. Naipasok niya ang bola sa 23rd minute para bigyan ng bentahe ang Pinas. Maganda na ang naipakitang depensa ng Pilipinas. Hanggang noong ika-70 minuto nang makahanap ng espasyo si Sadil Ramdani para maisingit ang goal. Nagkaroon ng tsansa ang Azkals na mabawi ang lamang sa 86 at 89 minutes pero parehong mintis. At natapos nga ang laro sa draw 1-1. Inangkin naman ni team captain at goalkeeper Neil Etheridge ang sisi sa pagkatalo. It hurts. I think it hurts everyone in that dressing room. It does hurt everyone in that dressing room. It means so much to represent the Philippines, to represent at this level. We had a lot of chances. We should have converted our chances. I thought we fought well. We defended for our lives. I think I'd have to obviously watch the game back, but you know, let's be honest. I think Indonesia walk away very happy with a point today. Sa ngayon, pangatlong Pilipinas sa Group F, kasunod ang 0-1-1 win-draw-loss record. Kapareho lang nila ng record ng Indonesia pero lamang sa goal difference. Babalik muna sa kani-kanilang clubs ang Azkals bago ang susunod na yugto ng qualifiers. I hope the players don't get too loose over this period, because we need to be in a better physical state. Everybody must look in the mirror. Magbabalik aksyon ng Azkals sa March 2024 kung saan lalabanan nila ang top seed Iraq. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Reunited naman po ang magkaibigang sina Mama Maricel Soriano at Sir Roderick Paulate sa big screen matapos ang mahigit 3 dekada. Muling magsasama po ang dalawa sa pelikula, nako ito bagong-bago, In His Mother's Eyes. Kung dati madalas silang mortal enemies to BFFs, ngayon gaganap sila bilang kambal na pinaglayo pero muling pinagtagpo. Tiyak daw na lalabas sa pelikula ang lalim ng kanilang samahan. Iikot daw po ang kwento ng isang inang iniwan ang kanyang anak na may special needs sa pangangalaga ng kanyang kambal. Kaya naniniwala silang tago sa puso ang kwento ng pelikulang ito. Okay lang ba na nandito? Kakaibang action team-up naman po ang mapapanood ng Karate Kid fans sa susunod na taon. Exciting! Sa unang pagkakataon ko kasi ay magsasama sina Ralph Macchio. Oh, ayun na. Ni-research ko pa to. Macchio at Jackie Chan. Si Ralph po ang gumanap bilang the original Karate Kid, Daniel LaRusso, sa hit 1984 film. Yan ang year na pinanganak po ako. Habang si Jackie Chan naman ang bida sa 2010 reboot na set in China. Bukod sa iconic team-up nila, inanunsyo rin po nila na naghahanap sila ng susunod na Karate Kid star. Ako na ata yan. Nakatakdang ipalabas ang the next Karate Kid film sa December 2024. Ang dami nating abangan. Oo. Paano ba naman ako aamin ngayon na kinalakihan ko yan? Sorry, Mami. Oo, nakwento na lang sa akin yan. Pero sa totoo lang, yan, yung mga Gen X, naku, excited tayo lahat dyan. Ralph Macchio. So si Jackie Chan, pa rin siya, Mr. Miyagi pa rin siya. Wax on, wax Mr. on. Miyagi. Oo, sa ngayon yun. Exciting yan. Marami nga tayong abangan. Ito pa, mamaya, mag-unat-unat na mga mami. I-ready na ang katawan para sa major stretching sa ating yoga session. Kasama ang Tish Yoga. Abangan yan mamaya. Yan. At sa Legal Bato, sasagutin ni Attorney Buko ang issue tungkol sa height requirement ng ilan
sa ina-applyang trabaho. Sakit! Bigla ang panginginig at pagkaramdam ng takot, posibleng senyales ng panic attack. Ipapaliwanag po yan ni Doc Dex Makalental sa Sabi ni Doc. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Good morning mga kapatid! Sa unang tingin, parang ordinaryo lang ang paminsang panginginig, no? Ito, at pagkaramdam ng takot. Pero kung nakababahala na, posibleng senyales yan ng panic attack. Bakit nga ba ito nararanasan ng ilang natin mga kapatid? Ito ang sabi ni Doc. Yung nagmamaneho ka lamang o di naman kaya ay naglalakad-lakad sa mall tapos bigla ka na lamang nakaramdam ng matinding takot. Maaring hindi na po simpleng takot yan mga kapatid kung hindi sintomas ng panic attack. May tanong tungkol dyan ang kapatid nating si Theresa Lamano. Ang sabi niya, Doc, how to deal with panic attack? Ang sabi ni Doc, sa mga hindi masyadong pamilyar, panic attack ang tawag sa biglaang bugso ng matinding takot kahit walang malinaw na dahilan. Wala pang tiyak na paliwanag kung bakit ito nangyayari, pero iniuugnay ang panic attack sa dysfunction ng ating amygdala o yung bahagi ng ating utak na nagpoproseso ng takot at mga emosyon. Posibleng makaranas ng panic attack kapag mayroong tinatawag na adverse childhood experiences o yung mga negatibong karanasan ng isang tao nung siya ay nasa pagitan ng 1 hanggang 17 anyos. Maaari itong maranasan kasabay ng iba pang mga mental issues katulad na lamang ng phobia, psychotic disorders, mood disorders at substance abuse disorders. Kabilang po sa mga karaniwang senyales ng panic attack ang panginginig, mabilis na pagtibok ng puso, pagpapawis, pananakit ng dibdib na mayroong kasamang hirap sa paghinga at yung iba, maaaring naninigas din yung kamay at mga paa. Kadalasan pong tumatagal ang panic attack ng 5 hanggang 20 minuto pero maaari din po itong umabot ng 1 oras. Kapag tumindi pa ay maaari po itong mauwi sa panic disorder na isang uri naman ng anxiety disorder. Nakakapagpatindi po ng panic attacks ang sobrang caffeine, paninigarilyo, pag-inom ng alak, kaya dapat pong iwasan ang mga ito. Mayroong ilang uri naman ng therapy na maaaring makatulong upang i-handle ito katulad na lamang ng psychotherapy, cognitive behavioral therapy at exposure therapy. Napapahupa din po ito ng pag-inom ng ilang mga gamot tulad na lamang po ng antidepressants at anxiolytics. Siguraduhin lamang po mga kapatid na nasuri kayo ng isang espesyalista upang mabigyan kayo ng angkop na gamot. Para naman sa iba pang mga katanungang medikal, i-ask Doc Dex nyo na po yan sa aking Facebook page o di naman kaya ay sa page ng Good Morning Kapatid. Ayun, panic attack. Okay, na-experience na, no, Maui? Oo, yeah. Sige, I'll go first. Meron po ako experience sa panic attack. So, at that time, nagpunta kami sa ibang bansa po ng mga kaibigan namin sa Bali, no? And for some reason, habang on the way kami sa isang restaurant, bigla na lang, although naka-service lang naman kami nun kasi nga ibang bansa, biglang naninikip yung dibdib ko, hindi ako makahinga. Tapos para kang merong hollow block sa dibdib. Tapos biglang, I was so overwhelmed, sobrang dami kong emosyon na umiyak na lang ako. Tapos nagpa-palpitate na ako. Tapos to the point na gusto kong magsuka, nasusuka na ako noon. So parang ang dami kong nararamdaman all at the same time. So sobrang, yung mga kaibigan ko noong time na sabi na, you're having a panic attack. Sabi ko, ha? Bakit? Tapos parang, I mean, you know, siguro marami rin kasi, di ba, wala namang buhay na perpekto, no? So siguro nung araw na yun, may mga iniisip ako at pinagdadaanan. So yun, talagang, umiiyak ako, mahagulgol. Habang papunta kaming restaurant, tapos sabi na, relax ka lang. Tapos sabi niya, may anxiety ka ba? Sabi ko, meron. I have anxiety also. So, it made sense na sinabi nga ni Doc Dex na it goes hand in hand also pala, no? So, pag may anxiety ka, may chance din na magkaroon ka rin ng panic attack. Paano mo nalagpasan? Naku, mami, ano lang. They just made me drink water and eat. Tapos parang kinakalma nila ako, nirarab nila ako. Meron ako mabilis na ito na lang, mabilis na trick. This is something na pwede mong gawin, ha? It's called grounding. Grounding. Ayun. So, alam I don't know this. Paano, mami? Oo, so yung 5 senses natin. Kasi ang trick dyan, talagang iiwas mo yung iniisip, yung nakakapag-panic sa'yo. So, when you are busy thinking of one thing, you cannot think of your fears. So, ito, mag-concentrate ka. 5. Yung first, think of 5 things that you can see.
Busy ka, yung TV set, yung cameraman, yung ganyan. So busy ka, nag-iisip. Tapos think of 4 things that you can hear. So isipin mo rin yan, magbamasid ka, ganyan. So busy ka, di ba? Kumakalma ka na, hindi mo alam. Yan. Tapos 3 things that you can smell. Yung 5 senses, di ba? 2 things that you can feel. So yung mararamdaman mo, may hawak-hawak ganyan. And then 1 thing that you can taste. So pwede mong i-imagine yung kapeng ininom mo kanina or kung kumakain ka ng candy ngayon. Habang ginagawa nyo yun, napapansin nyo, kumakalma na pala kayo. So yun pala. One quick trick lang. Dahil ang kailangan talaga dyan is huwag ninyong iisipin pa kung ano yung nakapanik sa inyo. At saka, dati, nakaranas din ako ng panic attack. At so, punta pa ako sa therapist kasi medyo malala. Sabi niya sa akin, the number 1 thing to do is to be grateful. Okay? Kasi for example, kapag nasa traffic ka or something, di ba? Sa kotse ka, at parang sobrang traffic at biglang naka-panic attack ka, you should be thankful na parang, at least I can get safely from point A to point B in my car. Well, sige, naka-traffic ako, but at least, diba? Sobrang nakakatulong talaga. Gratefulness. Good tips. Alright. Thank you. Ayan, may tips na kayo, ha? Mamaya po, natin ang ating katawan at good vibes with me, Mami Chiki, sa ating session. Kasama ang tissue na pamparelax din yan ng anxiety. At sa legal ba to, may batas bang nilalabag ang mga employer sa pagre-require ng height para sa mga job applicant? At bakit sa akin po napunta itong spiel na to? Abangan ng kasagutan ni Atty. Buko maya-maya lang. At para naman sa ating loading sikat, makakwentuhan natin si Liza Dino Segera upang pag-usapan ang kanilang pelikulang Last Shadow at First Light. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good Morning Kapatid! Nagiging hadlang nga po ba ang height requirement sa ina-applyan mong trabaho? Nako, kaya mapapasabi ka na lang ng nasaan ang hustisya? Yan po ang tatalakayin ngayon ni Atty. Buko sa Legal ba to? Uy, may opening pala. Makapag-apply nga. Mr. Vasquez, as per checking, not qualified ka sa posisyon. Okay naman sana yung credentials mo, kaso hindi ka pasok sa height requirements. Ma'am, baka pwede naman po natin gawan ng paraan yun kasi height lang naman po yung problema eh. I'm sorry, Mr. Vasquez. Better luck next time. Attorney, hindi ako tinanggap sa trabaho dahil sa height requirement na ginawang qualification ng kumpanyang ina-applyan ko. Legal po ba to? Legal po ito. Wala pong batas sa Pilipinas na nagbabawal sa mga kumpanya na maglagay ng height requirement para sa kanilang mga empleyado. Ito po ay legal, basta applicable sa lahat ng aplikante at hindi ginagamit na paraan para lamang mang-discriminate o paboran ang ilang aplikante. Meron na pong panukalang batas na nakahain sa Kongreso na nagbabawal sa pagtatakda ng height requirements. Ito po ang House Bill number 7740. Subalit panukala pa lamang ito at hindi pa batas. Kaya legal pa po sa ngayon ang paglalagay ng height requirement sa mga job applicants. Attorney, nag-apply ako sa isang government position. 3 kaming sumalang sa final interview. Confident ako makakapasa dahil ako lang ang civil service passer. Makalipas ang 1 week, nabalitaan ko na lang na pinili yung isang kasabayan ko na fresh grad. Balita ko, ninong niya yung isang department head eh. Pwede ko ba itong ireklamo? Pwede po itong ireklamo dahil hindi po legal ang palakasan o padrino system sa pamahalaan. Ayon sa Book 5, Title 1A, Chapter 8, Section 59 ng Administrative Code, mahigpit na ipinagbabawal ang nepotismo, padrino o palakasan sa pag-appoint o pag-promote ng mga kawani sa civil service. Kasama sa ipinagbabawal ang pag-appoint o pagrekomenda ng kamag-anak o kaibigan o anumang uri ng palakasan o patronage. Ang pangunahing panuntunan ng civil service ay meritocracy. Ang mga appointments o promotion sa pamahalaan ay dapat base sa kwalifikasyon at hindi sa koneksyon.
dapat ay mahusay at magaling at hindi malakas lamang sa may kapangyarihan. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Malipayon nga adlaw kanatong tanan. Ako si Ronnie De Los Santos, 52 anyos, usa ka pastor dinhi sa syudad sa Sugbo. My ministry is directed towards the wounded, broken, the people like me. I was a drug dependent for like 12 years. God has been so gracious, God has been so awesome. I wanted to become a showcase of a life that, you know, is full of hope. Because I believe with God, anyone can have a new beginning. My life verse is Psalms 37 verse 5. It says, commit everything you do to the Lord. Trust Him to help you do it. And surely He will. True enough, since I started walking with Him, my life has been happier, no more meaningful. This time during the pandemic, I have invested so much in the area of health. MX3 has been a lot of help, so I incorporated that in our daily intake, build, to prepare, and protect our body. MX3 for me is like a digital media player. You can do a lot of things with it. And MX3 helps me do a lot of things that I'm doing each day. Sa MX3, in good times and bad, alaga ka. Balikan naman natin ang sinapit ng mga kapatid natin sa Northern Samar. Bukod kasi sa baha, kaliwat kanang landslide din ang dulot ng patuloy na pag-ulan. Live mula sa bayan ng Lope de Vega, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang sitwasyon dyan? Chiki, bagamat paminsan-minsan na lamang yung ambon na nararanasan dito sa malaking bahagi ng probinsya ng Northern Samar, nagbabanta pa rin ang posibleng malakas na buhos na ulan dahil nananatiling madilim yung langit dito sa malaking bahagi nga ng bayan ng Lope de Vega. Isa ito sa mga talagang labis na naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha nitong mga nakalipas na araw. At eksklusibo natin itong napasok dito sa lugar. Ipakita ko lamang sa inyo yung sitwasyon dito dahil nga sa mataas na tubig, nakita nyo yung ilang mga bahay talagang lumundo na, nagiba na, yung iba nawalan na ng atip o ng bubong, pero hindi lang basta nawalan ng bubong, kundi talagang nabalot ng putik, no? Ito yung ilan sa mga damit na mga nakuha pa ng mga residente. May mga nakuha pa sila mga kortina, meron pa mga pwede pa doon mapakinabangan, pero yung ilang mga libro, gaya nito, talagang wala na. Hindi na halos daw ito pwedeng mapakinabangan at talagang kumbaga itatapon na lamang daw ng kanilang pamilya. Pero karamihan sa mga gamit dito, ang sinasabi nila kung kaya pa daw malinis, pwede pa. Pero kung sakali, talagang wala na. Tatapon na nila. Ang sinasabi nila, talagang nabigla sila sa mabilis na pagtaas ng tubig dito sa kanilang lugar. Kaya lumikas na sila kaagad kahit wala silang nabitbit na kahit anumang gamit. Kaya ngayong umaga lang kasi halos humupa yung tubig dito sa lugar. Ngayon lamang sila nagsisimulang kumuha ng ilang mga mapakinabangan pang mga gamit at yung iba nga kumbaga inaalis na yung mga bubungan at yung mga yero na pwede pa nila mapakinabangan. Yung taas ng tubig dito, Chiki, talagang umabot ng mahigit 10 talampakan yung taas, no? Kaya naman almost second floor na nga ng mga bahay. Itong nandito sa pulang bubong na nasa kabilang side ng kalsada, yan, bubong na lamang yung nakikita dyan nitong mga nakalipas na araw. At itong kahabaan ng kalsadang ito, lahat ng mga bahay dyan, kung hindi binalot talaga ng putik, talaga may mga ilang areas pa na talaga natabunan din ng lupa at ilang mga troso na nanggaling sa bundok. Dito kasi sa bayan ng Lope de Vega, meron ditong katabing ilog na umapaw daw nung kasagsagan ng malakas na ulan. Almost 5 days na walang patid ng ulan, pero kahapon ng madaling araw daw, yung pinakamalakas na buhos ng ulan na ang tansya nga ng mga otoridad pang isang buwan daw na buhos ng ulan, pero binuhos lamang ng isang araw. Kaya naman talagang labis yung pangangailangan ng mga residente rito sa Lope de Vega. Hindi mapasok kaagad itong bayan naman ng Katarman dahil nga sa matinding landslide pa rin, Chiki, at nananatiling walang kuryente at tubig dito sa bayan ng Lope de Vega. This is the next town going to Katarman na mas labis din naman na apektuhan ng mataas na tubig at matinding ulan. Chiki.
No, kitang-kita nga ang epekto ng mataas na ulan dyan, kaya mag-iingat ka. Mon Gualvez, maraming salamat sa'yo. Kakapasok lang na balita, nagkasundo na ang Israel at grupong Hamas na magpatupad ng ceasefire sa Gaza. Kapalit niyan ay papakawalan ng Hamas ang nasa 50 hostage na hawak ng grupo. Para naman sa Israel, kailangan nilang pakawalan ang nasa 150 Palestinian women and children na nasa mga kulungan. Sa mga ulat, 4 na araw tatagal ang ceasefire. Pero posible pa itong pahabain depende kung may papakawalan pang mga hostage. Para sa iba pang detalye, tumutok lang dito sa News 5 at Good Morning Kapatid. Sa aming pong pagbabalik tungkol saan ang pelikulang Last Shadow at First Light. Pag-uusapan po natin yan kasama ang producers nito na sina Miss Liza Dino Segura at Mariel Isaias Live. Tuloy-tuloy lang good vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasala sa umaga. Good morning, kapatid! Welcome back sa Good Morning, kapatid. Itinalabas na sa Pilipinas ang pelikulang Last Shadow at First Light sa International Film Festival na Q Cinema 2023. At para pag-usapan natin ang pelikulang yan, makakasama natin ang mga producers nito, sina Liza Dino Segura at CEO ng Fire and Ice PH at si Mariel Isaias ng Happy Infinite Production. Hi! Good morning! Good morning! Good morning! I'm so happy to see you. We go way back. Super. We did a masterclass for workshops. With long Ivana. time. Yes, with Ivana. And then way back when we were in another station, you were working together as co-actors. Parang BFFs nga kayo eh, di ba? And then Body it's nice language because nyo. sa industriya natin, bihira talaga yung magkita-kita kayo ulit. Pero I'm so happy with Last Shadow and First Light. Tell me more about it. So, Last Shadow at First Light, this is a 5-country co-production. So, ito na ngayon yung pinupuntahan ng industriya natin. Kasi kailangan natin ng mas malaking budget para makapag-compete tayo with other countries, di ba? So, this is an Indonesia, Japan, Singapore, Philippines, Slovenia co-production. Wow. So, lahat kami nagsama-sama para gawin itong film na to. And it just premiered, world premiere sa San Sebastian International Film Festival. Para siyang Cannes ng Spain. And now it's here in the Philippines. Amazing. So, bakit Last Shadow, First Light? Anong meaning nun? So, Last Shadow at First Light kasi is a very slow, but it's a film that you can relate to because it talks about grief and it talks about love. So, once you feel grief, you know that you really loved a person because you feel the loss. So that's what it talks about, and that's what it wants to focus on. Yung how do you come into terms of losing someone? How do you accept that, diba? So yun yung Last Shadow. So yung character nito, you have to watch it. Okay. You have to watch it. hinahanap niya yung nanay niya. So it's like the Japan tsunami. Akala nilang lahat namatay na yung mommy niya. Pero alam niya sa puso niya na buhay pa. So, hindi niya alam kung paano niya hahanapin. So, from Singapore to Japan, nagpunta siya doon in search of her mother. But, yung akala natin na parang, di ba, ang dami mong tanong, ang dami mong sakit. Pero pag na-meet mo na, kung mamimit mo man yung nanay mo, makukuha mo ba yung sagot na hinahanap mo? Beautiful cinematography, can I just say? They're flashing the, beautiful. Oh my Ang God. ganda. Yes. Japanese and this actors girl, ba, Lisa? because it took 7 years for this film to be made. 15 years old siya nung na-hire siya. And she's now nasa 19 years old. Ayun, so, dumanda siya in front of our eyes. Kung baga nakita nyo. So I was gonna say, puro Japanese actors ba sila? O okay. Yes, So, puro, yes. Pero nakita naman may subtitle. So para sa lahat yan. Paano nyo naman nahanap? May Slovenia pa kayo? Talagang Asian countries. Tapos biglang, how did you all get together? How did you find each other? Eto, syempre, nagkakilala kami sa isang project na ginagawa nila. And
sila Mariel kasi they're a new player in the industry, very young producer, pero very aggressive in their goal na maging global yung mga projects natin. Ito namang Last Shadow at First Sight, I encountered that when I was still with FDCP. Diba? When You I were was still, chair. Yes. We receive a lot of projects. And one of this is project that struck me. Tapos, nung after my term, parang sinundan namin yung path niya. And na-reintroduce kami through Allenberg Ang, also a producer, na naghahanap sila ng post-production support. So, para magawa yung pelikula, kailangan mo the post-production is being done in Singapore. So yun, we came in, we helped in raising funds. Andun kami sa post-production process, nagko-comment kami sa outcome ng pelikula, and ayun na, ito na ngayon. Yay! So, naniniwala ka magugustuhan ng mga Pinoy ito. Yes, we take pride na it went to a lot of countries. As Chair said a while ago, it premiered in San Sebastian. But it also went to Hamburg. Hamburg in Germany. And China. And we take pride that it's now here in the Philippines. And we have a last screening on November 26. Dito ba yan? Yeah. Yes, Power Plant. 5:30. I'm so excited! Poster, Okay, but you're also still acting. So ano bang hindi mo kayang gawin, Liza? Kasi I know that you are in Pirapiroso right now, doing so well. Congratulations. Tell us more about your craft naman because you're a fantastic actress. I'm just really happy na nakaka-arte na ako ulit. Isa yan sa mga bagay na I sacrificed when I was still in public service. But I think pangalawa ko na to. With, yung isa kasi I did Dirty Linen. And then itong, Dreamscape. Yes, with Dreamscape. And then itong Pirapirosong Paraiso. Sobrang ang sarap makatrabaho yung new generation of actresses natin. Ang talagang lagi kong nakakasalamuha ay si Angela, si Alexa Ilacad. And she's, grabe, yung, alam mong magagaling sila, alam mo na they're getting into that status already, but they're so humble. Napakagaan ng set. Pagdating doon, handa sila, kabisado na yung lines nila. And they make the crew feel na parang, okay, you know, this is a set na lahat tayo nagtutulungan. So that's very nice. And because may season 3 to, abangan ninyo yung mangyayari kay Beth. Ay, talaga. Talaga. Nako, maraming salamat sa iyo sa pagbisita mo sa amin. Lisa Dino, of course. Mariel. Thank you. Congratulations. And talagang, keep promoting our craft and our talent to the world. We'll do. Thank you. At sa aming pagbabalik, magsa-stretch tayo for good mood and happiness kasama ang Fish Yoga. Ang benefits ng yoga sa ating katawan, pag-uusapan din natin yan. Tuloy-tuloy lamang po ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning, Kapatid! Yoga time po kasama si Yoga Teacher Tish. Let's start with some poses na pwede nilang gayahin sa bahay para ma-relax tayong lahat. Yes, let's get right to it. Hi everyone. So we'll start with mountain pose. Feet together, arms by your sides. Breathe in and breathe out. And then we bring our arms up. You can look at your hands here. And don't forget to breathe. Inhale. Exhale. And then we bring our hands down, reach down. Forward fold. Inhale. Exhale. This time lifting halfway up, halfway fold. Look to the front, hands to your shins. Inhale. And exhale. Then slowly come back up, mountain pose, arms by your sides. This time going into warrior stance, right foot in front, step your left foot far back, spin the heel down, bend the front knee. Arms in T position. Warrior 2, look past your right hand. Breathe, inhale and exhale. This time reverse warrior, left hand to your left leg, right arm goes up and points to the back. Feel that right side stretch. Inhale. And exhale. Then come back, warrior 2 for a second. This time right forearm to your right thigh, left arm goes up beside your ear, points to the front.
Inhale. And exhale. Good. Come back. Warrior 2. Good. This time, hands to your hips. Step left foot forward. Mountain pose again. Other side. Right foot steps far back. Spin your heel down. Bend the left knee. Arms in T position. Inhale. Exhale. Then reverse warrior. Right hand to your right leg. Left arm goes up. Reach to the back. Breathe in. And breathe out. Come back, warrior 2 for a second. This time, left forearm to your left thigh, right arm goes up. Extended side angle pose, nice. Breathe in. And breathe out. Come back up, warrior 2. Good, hands to your hips, step right foot forward beside left foot. Find mountain pose again. One last pose, tree pose. Standing on your right foot. Right foot, bend the left knee towards your chest, and then point it out to the side. Press your foot against the standing leg. Can be at low ankle, shin, or thigh. Palms together. Focus. Arms up. Palms come apart. Hold it here. Breathe. Inhale. And exhale. Palms together, back at the heart center. Hands to hips. Point your knee to the front again. And then release. Other side. Good. Right knee to your chest. Open to the side. Press your foot against a standing leg, ankle, calf, or thigh level. Palms together. Slowly, arms up. Palms come apart. Stay for 3, 2, and 1. Palms together. And release. Hands to your hips. Point knee to the front. And stand mountain pose. Palms together. Thank you for sharing your energy. Namaste. Namaste! Na-relax ako. Na-relax ba kayo? Ay, ganun pala yun. Thank you so much, Tish. Sa napaka-maikling panahon, talaga na-feel ko na kumalma ko. Thank you. Ay, naku. Siguro nanggaling ba yun sa kaka-breathing natin? Ano ba yung nagagawa ng breathing para sa Yes, breathing is very important in yoga because oxygen is actually a food for our bodies. So that's really important. Don't forget to breathe. Especially in any kind of sport also. Ano ba yung proper breathing? Pakita lang natin. So breathe in through the nose. And also breathe out through the nose. There. And then for yoga, usually we count breathe in for 4 counts and breathe out for 4 counts. There. Okay. Tapos huwag kayong matakot na yung parang tahimik lang tayo. Yes. Hayaan ninyo na huwag kayong magsasalita Okay para lang talaga po yun. naririnig ninyo yung inyong paghinga, hindi ba? Opo, tama po yun. Oo. Meron bang maling paghinga? Para lang alam namin yung dapat nating huwag gawin. Try nyo pong huwag huminga sa bibig. Kasi bakit nga? Ang natural po talaga, we breathe through the nose. We only breathe through the mouth when our noses are blocked. Okay. Because so hanggang kaya. Yes, sa nostrils kasi the hair in their nostrils filter out the pollution, ganyan. Okay. So meron ding So it's really important also. Ito naman ang tanong ko sa'yo. Habang ginagawa natin yung mga poses na pinakita mo, ano ba yung mga dapat namin iniisip para lalong mas maganda yung benepisyo ng mga ginagawa namin? Ang magandang isipin nyo lang kung ano yung ginagawa nyo sa moment na yun. Stay in the moment po. Pakiramdaman nyo nasa na ba yung paa ko, tapos ini-stretch ko yung aking mga daliri. Opo. Huwag nyong iisipin yung labada ninyo. Huwag kayo nagluluto habang nag-yoga dahil masusunog lang yung inyong linuluto at Tama hindi po kayo yun. marerelax. Tama Bigyan po nyo po yun. yung sarili nyo kahit ba mga 5-10 minutes, okay Naku, na okay yun. na po yung 5 minutes. Lalo po yung sun salutation. Mabilis lang siyang matutunan. At pwede mo siyang ulit-ulitin hanggang sa mapagod ka. Ayun, paulit-ulit lang. Tsaka kung hanggang sa mo lang kaya, huwag nyo naman pipilitin yung mga bending ng ganyan. Kung hanggang dito lang, hanggang Correct dito po. lang. Honor your body. Tama, Kung ano yung kung kaya kakayahan sa mo, floor. doon tayo. Yun, talaga. Parang sang-ayon kayong lahat. Sino yung mga kasama ko dito, puro mga mukhang mga relax. Ayan, ang gusto natin. Tish, thank you so much for sharing itong mga kaalaman na simple lang pero pwede nating ma-practice. Salamat din po. Saan kanila pwede makontak? So I'm on Instagram, tish.yoga. Also on Facebook. I'm also volunteering at Yoga for Life. It's a non-profit organization that supports
people living with HIV with yoga classes and other wellness activities. And also, I teach at Bikram Yoga Manila. Wow, dami. There. Congratulations and more power to you. Thank you so salamat. much, ma'am. Thank you. Maraming salamat po at ngayon naman may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Sir Joseph Sinugbuhan. Nako, winner po ang inyong selfie in complete Santa Claus at may basbas pa na puti. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. Ayan. Congrats! Ayan. Congrats! And that is it para sa ating Happy and Chill Wednesday. Spread happiness lamang po mga kapatid. Isa makabuluhang umaga na naihatid namin sa inyong tahanan. 33 days to go na lamang po. Pasko na. 33! Grabe, 33 days. Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin tayo bukas. Sobra ko relax. Nararamdaman mo. I love it. Habit ang patutok sa amin every morning para siksik ang araw nyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba, katulad ng yoga. Kasama ng inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!